Ano kaya ang magiging reaksyon ng China mga kapatid ngayong mayroon ng sea drone o unmanned surface vessel ang Pilipinas sa kabila ito ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa kanilang mga iligal na pang-aangkin ng teritoryo sa Pilipinas? Bumisita sa headquarters ng AFP Western Command sa Palawan si US Defense Secretary Lloyd Austin kasama si Defense Secretary Gilbert Teodoro upang inspeksyonin ang mga bagong T-12 unmanned surface vessel o USV na binili ng Pilipinas sa Amerika. Isa itong uri ng drone pero hindi katulad sa mga tipikal na drone na sa ere makikita. Ang drone na ito ay sa dagat nag-ooperate. Pag-uusapan natin mga kapatid kung paano nakuha ng Pilipinas ang bagong sea drone na ito sa kabila ng pagiging gipit sa defense budget ng bansa. At malalaman din natin mamaya kung gaano ito katindi at kung paano nito matutulungan ng Philippine Navy. Nito lang November 19, 2024, iniulat ng Naval News na natanggap na ng Pilipinas ang ilang Mantas T-12 unmanned surface vessel na mula sa Amerika. Ayon sa ulat mga kapatid, ang nasabing mga USV ay nakuha ng Pilipinas sa Amerika sa pamamagitan ng foreign military financing ng US para matulungang may pagtanggol ng Pinas ang exclusive economic zone nito at soberanya sa South China Sea. Sa isang press con sa Palawan, ibinunyag ni US Secretary of Defense Lloyd Austin at Defense Secretary Gilberto Teodoro na nasa kamay na ng Philippine Navy ang bagong mga capability na mula sa Amerika. Binanggit din ni Austin na ang nasabing mga drone ay nakuha ng Philippine Navy dahil sa isang security assistance scheme ng US sa Pilipinas. Madadagdagan pa raw yan dahil popondohan pa ng Amerika ang pagkuha ng bansa ng mas maraming sea drone sa pamamagitan ng $500 million o 28 billion pesos foreign military financing na dati nang ipinangako ng Amerika sa Pilipinas noong July. Ngayon mga kapatid, nabanggit natin ang tinatawag na foreign military financing ng Amerika na siyang nagiging daan kung bakit nakuha ng Pilipinas ang nasabing mga drone sa kabila ng pagiging gipit sa budget ng bansa. So ano nga bang ibig sabihin nito? Ayon sa Department of Defense ng US, ang tinatawag na Foreign Military Financing o FMF ay naglalayong bigyan ng pahintulot ang Pangulo ng Amerika na pondohan ng ibang mga bansa at mga international organization na makakuha ng depensa at mga serbisyo mula sa US. Ang Secretary of State ang siyang susuri kung aling mga bansa ang nararapat sa programa, samantalang ang Secretary of Defense tulad ni Lloyd Austin ang mag-i-execute. Sa nasabing programa, magmumula ang pera na gagamitin para makuha ng isang bansa ang kinakailangang armas o depensa at maaari itong hindi bayaran o magsisilbing loan depende sa kung anong armas o serbisyo ang matatanggap ng bansa. Halimbawa, kapag makakatanggap ang Pilipinas ng mga lumang tangke mula sa Amerika sa pamamagitan ng foreign military financing, maring hindi na nila ito pababayaran at may tuturing na lang na isang donasyon. Ngunit kapag nakiusap ang Pilipinas ng bagong armas at napagbigyan ito sa ilalim pa rin ng FMF, makukuha ito ng bansa sa pamamagitan ng loan o utang. Kukuha ngayon ng pondo ang Amerika sa programa upang ibayad sa defense contractor na gagawa ng armas. Samantalang babayaran naman ng Pilipinas ng paunti-unti ang gobyerno ng US para maibalik ang pondong ibinayad sa defense contractor. At syempre isa yan sa mga negosyo ng US kaya hindi pwedeng hindi sila tutubo. Ganyan po gumagana ang tinatawag na foreign military financing ng Amerika. Mabalik tayo sa bagong sea drone ng Philippine Navy. Dati nang sinabi ng dating commander ng Philippine Navy na si Toribio Adase na talagang kailangan ng Philippine Navy ng mga unmanned surface vessel upang mas mapahusay pa ang maritime domain awareness ng bansa sa loob ng exclusive economic zone nito na patuloy na ginugulo ng puwersa ng mga Chino. First time sa kasaysayan ng Philippine Navy ang magkaroon ng isang unmanned surface vessel. Nagsimula ang paggamit ng ganito kamurang asymmetric system matapos pumutok ang digmaan sa Ukraine, kung saan epektibong ginamit ng mga Ukrainian ng isang sea drone laban sa Black Sea Fleet ng Russia, gayon din ang Houthi laban naman sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Ang bagong sea drone ng Philippine Navy ay ang tinatawag na T-12. Isa itong MANTAS o Man Portable Tactical Autonomous System T-Series ng Next Generation Multi-Role Unmanned Surface Vessel na dinevelop ng Maritime Tactical Systems na tinatawag namang MARTAC sa maikli. Ang sea drone na ito mga kapatid ay nakadesenyo para sa multiple operation katulad ng maritime patrol, swarming operations, search and rescue operations, surveillance, mine warfare, electronic warfare at naval fleet security. Ang Mantas T-12 ang pinakabagong unmanned surface vessel ng T-Series. Inilunsad ito noong January 2018 sa Washington, D.C. Available ang Mantas USV sa 8 magkakaibang configuration. Ang bawat variant nito ay nag-aalok ng iba't ibang kakayahan upang umangkop sa mga kinakailangan sa misyon ng Navy. Noong March 2018, mayroong 5 standard na mga variant ang drone na ito at 3 rito ay mayroong tinatawag na on-demand configuration na maaaring gawin batay sa mga kinakailangan ng customer. Ang Mantas T-12 na ngayon nasa Philippine Navy ang nagtataglay ng mas advanced na mga kakayahan kumpara sa mga naunang variant. Nilayon ito upang maaari ding gamitin ang drone sa mga surveillance and reconnaissance mission o yung tinatawag ng Navy na ISR.
Ang Mantas T-12 ay mayroong haba na umaabot ng hanggang sa 3.6 meters. Ang kanya namang lapad ay umaabot ng 32 inches at ang taas ay umaabot ng 14 inches. Mayroon naman itong 7 inches na draft, bigat na hanggang sa 95 kilograms at payload carrying capacity na umaabot ng hanggang sa 64 kilograms. Ang Sea Drone na ito kapatid ay binuo gamit ang mga advanced na disenyo kung saan pinagsasama nito ang mga tinatawag na hydrodynamic at aerodynamic na mga kakayahan. Ang hydrodynamic hull at sleek profile ng unmanned surface vessel ay nagbibigay daan dito upang makapag-travel ito sa high speed na mayroong superior maneuverability. Ang kakaiba naman itong disenyo ang siyang mas lalong nagpapatibay sa vessel at nagbibigay ng mas ligtas at bilis sa iba't ibang mga operasyon. Napakadaling ilunsad ng Sea Drone na ito at ma-recover mula sa anumang malalayong lokasyon. Maaari itong i-deploy mula sa baybayin, mga barko o maging sa isang bangka. At dahil isa nga itong unmanned vessel, nami-minimize nito ang manpower requirements kung mayroong gagawing misyon at nababawasan ang mga potensyal na fatalities kapag nag-ooperate sa isang malupit na mga kondisyon. Pinapagana o kinokontrol ang isang Mantas T-12 USV sa pamamagitan ng isang nakalaang ground control station gamit ang tinatawag na MEST Communication Network. Ngunit maaari ding makontrol ng isang ground control station ang sabay-sabay na pag-deploy ng mga drone. Nagtataglay ang T-12 ng Seaflare 230 Electro-Optic System, matitinding sonar scanning device at Black Hornet Nano Unmanned Aerial System para sa pagsasagawa ng mga intelligence, surveillance, and reconnaissance mission. Mayroon ding kakaibang feature ang T-12 mga kapatid. Mayroon itong tinatawag na Gator Mode o Semi-Submersible Capability kung saan nagagawa nitong itago ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bahagyang pagpapalubog nito sa tubig. Ginagawa yan ng T-12 para sa kanyang mga stealth mission. Maliban dyan, ang high definition naman itong video sensors ay nabibigyan ng drone ng isang 360 na view sa panahon ng kanyang mga misyon kung saan ang mga impormasyong nakukuha nito ay maaaring gamitin upang bumuo ng mga plano na kinakailangan para sa karagdagang aksyon. Ang multi-role unmanned vessel na ito ay pinapagana ng isang single screw o twin screw electric propulsion system kung saan pinapagana naman ng electric propulsion ito ng mga bateryang mayroong high performance na nagmula sa Oak Ridge Global Energy Solutions. Ang Mantas T-12 ay maaring maglayag sa bilis na umaabot ng mahigit sa 30 knots. Mas mabilis pa ito sa kahit anong Coast Guard vessel ng China. Walang tinataglay na armas ang Sea Drone na ito, ngunit kung kinakailangan, mabilis lang itong lagyan ng explosive gaya ng ginagawa ng Ukraine nang atakihin ito ang mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet ng Russia. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga tensyon na nagaganap ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas, kung saan malimit nakakaranas ng panghaharas ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa may West Philippine Sea, partikular na sa tuwing magsasagawa ang mga ito ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Paano kaya matutulungan ng T-12 unmanned surface vessel ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy? Ayon sa isang eksperto na mula sa School of International Studies, maaaring ilagay ng Pilipinas ang mga system na ito sa frontline service sa isang lugar tulad ng Palawan, kung saan malapit at talaga namang nakaharap ito sa South China Sea. Maaari din namanong ipagamit ng Philippine Navy sa Coast Guard ang nasabing mga Sea Drone bilang resupply asset sa Ayungin Shoal, at bagaman di hamak na mas maliit ito kung ikukumpara sa isang tipikal na bangka. Ngunit maaari pa rin itong makapagdala ng mga limitadong kargamento. Mas mainam daw kung mayroong maraming bilang ng ganitong drone upang nang sa gayon ay tulong-tulong itong maghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Kung makikita naman ng Navy at Coast Guard ng Pilipinas na magiging maayos ang gagawing misyon ng mga drone, maaari na nila itong gawing hindi lang pang-alternatibo kundi isa ng pangunahing tagahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Ayon naman kay Lloyd Austin, ang mga bagong drone ay isang pangunahing kakayahan na magagamit ng puwersa ng Pilipinas upang protektahan ang soberanya nito at mag-operate sa buong exclusive economic zone ng bansa sa South China Sea. Sinabi rin ito na mayroon pang $95 million na halaga ng maritime security capabilities ang nakatakdang i-deliver ng Amerika sa buong Southeast Asia sa mga susunod na buwan. Layunin itong mabigyan ng higit pang mga kakayahan ng buong rehiyon upang palakasin ang mga estado na apektado ng maritime claim ng China sa South China Sea. At maaaring magkakaroon dito ng demonstrasyon o pagsubok sa mga armas sa darating na Balikatan 2025 o yung sanib puwersang pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa kasalukuyan, wala pang report ang Philippine Navy kung ilan ang eksaktong bilang ng mga Sea Drone na kanilang napili. Hindi rin nila kinumpirma ang posibilidad ng paggamit nito sa mga gagawing resupply mission. Maaring nagsasanay pa lang sila ng husto sa paggamit ng system o di naman kaya gagawin na lamang nilang lihim sa publiko ang paggamit ng nasabing mga bagong drone. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!